11:30 ng gabi. Galing ako sa birthday ng office mate ko sa Cubao. Medyo tipsy pero kaya ko pang mag-drive. Solo lang ako sa kotse. Waze ang gamit ko. Tapos nagsuggest siya ng shortcut. Balete Drive. Alam ko naman ang mga kwento tungkol sa lugar na yon. Pero dahil sa antok at pagod, hindi ko na masyadong pinansin. Ang gusto ko lang, makauwi agad. Isa akong call center supervisor. Medyo chubby, naka-black na hoodie at naka-slacks pa. At nung araw na yon, galing ako sa trabaho. Yung kotse ko, second hand na Vios, medyo kalampag na. Wala akong kasama, pero sa kwento kong to, may isang presensya na parang sumama sa biyahe ko. Pagliko ko sa Balete Drive, biglang bumigat yung hangin. Parang may pressure sa loob ng kotse. Hindi ko gets kung guni-guni lang pero parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Tapos, yung rear view mirror ko, gumalaw. Wala naman akong tinamaan. Natulala ako. Hindi ko kinaya pero tinuloy ko pa rin ang pag-drive. Mga ilang segundo pa, parang may biglang amoy na lumutang. Amoy kandila. Hindi yung bagong sindi, kundi yung parang matagal nang nakasindi. Napatingin ako sa rearview mirror. Walang tao. Pero ramdam ko, may nakaupo sa likod. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko rin alam kung imagination lang. Pero biglang nanigas yung katawan ko. Gusto kong huminto. Gusto kong bumaba. Pero yung katawan ko ayaw gumalaw. Parang may pumipigil. Tapos yung ilaw sa dashboard ko nag-blink. Wala naman akong issue sa battery. Habang nagmamaneho, parang may bumulong sa tenga ko. Hindi ko naintindihan pero parang may sinasabi. Hindi ko alam kung ako lang to pero yung mata ko parang may nakita sa side mirror. Puting damit. Pagdating ko sa gitna ng Balete Drive, biglang tumigil yung kotse. Walang warning. Nag-start ako ulit. Ayaw. Tapos yung cellphone ko nag-shutdown. Yung mga nangyayari hindi ko na maipaliwanag. Tumingin ako sa rear view mirror. May buhok. Mahaba. Itim. Pero wala akong pasahero. Mga ilang minuto akong nakatulala. Tapos biglang nag-start ulit yung kotse. Walang dahilan. Nag-drive ako ng mabilis at di ko na tiningnan pa ang rear view mirror. Paglabas ko ng Balete Drive, parang bigla nang gumaan ang hangin. Parang may bumaba. Pagdating ko sa bahay, hindi ako agad bumaba ng kotse. Nagdasal ako. Tapos tiningnan ko yung likod. Wala. Pero may naiwang marka sa upuan. Parang basa. Hindi ko alam kung pawis ko o kung ano man yun. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong nangyari. Pero simula nun hindi na ako dumadaan sa Balete Drive. Kung may nakikinig man o nakaranas ng ganito, sana malaman ko na hindi ako nag-iisa. Hanggang dito na lang ang sulat ko. Ako si Jules at ito ang aking haunted journal.